Sa ulo ng mga nagbabagang balita, DLSU-USG tumindig laban sa pagtaas ng matrikula. Marcos idiniin ang hindi pagtulong sa investigasyon ng ICC. Death toll sa pambobomba sa Gaza patuloy na tumataas. At PVL top stars bumida sa paglipat ng bagong koponan. Umaraw o bumagyo, pag-aalabin ang sulo. Ito ang Alisto Lasaliano. Masigabong pagbati mula sa pamantasang De La Salle. Ako si Fiona Catalan para sa mga balitang tapat at totoo, Alisto Lasaliano. Ating tutukan ang mga nagbabagang balita para sa buwan ng Enero. DLSU-USG tumindig laban sa pagtaas ng matrikula. Iyan ang balitang hatid ni Abby Puhawan. Sa isang pagpupulong sa Henry C. Senior Hall Grounds noong ika-11 ng Enero taon 2024, mariing pagtutol at ang isinagawa ng University Student Government laban sa kamakailang pagtaas ng matrikula sa pamantasang De La Salle. Nanindigan ng USG kasama ang mga mag-aaral ng universidad upang kontrahin ang pagtaas ng matrikula sa pamantasan. Inilahad ni USG President Rafael Harry Ong na lubang pahirap at pabigat sa nakalipas na taon ang tuition fee increase at iba't ibang epekto nito sa mga mag-aaral. Kung kaya't kanya ipinangakong tutuldukan niya ito. Sa kabilang dako, ibinahagi ang hinaharap ng Multi-Sectoral Consultative Committee on Tuition Fees campaign ng USG upang palakasin ang kanilang hakbang kontra sa TFI. Sisikapin nilang makipag-ugnayan sa University Consultative Committee na binubuo ng mga estudyante, administrasyon, propesor, empleyado at mga magulang upang palakasin ang kampanyang ito. Ako si Abby Puhawan, nagbabalita. Marcos idiniin ang hindi pagtulong sa investigasyon ng ICC. Para sa buod ng balita, narito si Cassandra Jose. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaaring bisitahin ng mga tagapagsiyasat ng International Criminal Court ang Pilipinas. Subalit binigyang diin ng Pangulo na hindi makikipagtulungan ang pamahalaan sa investigasyon ng nasabing hukuman sa war on drugs at hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC sa bansa. Nagmula ang pahayag matapos makakalap ng ebidensya ang ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang mga personalidad na sangkot sa drug war ng nakaraang administrasyon. Bilang paglilinaw, isinaad ni Pangulong Marcos na binabantayan ng ICC upang siguraduhin na hindi ito magkaroon ng koneksyon sa mga ahensya ng gobyerno. Dagdag pa nito, naatasan na rin ang bawat tanggapan ng pamahalaan na iwasan ng anumang mga katanungan ng ICC kung sakaling subukan nitong makipag-ugnayan sa kanila. Ako si Cassandra Jose, balik sa'yo, Fiona. Susunod, death toll sa pambobomba sa Gaza patuloy na tumataas. PVL top stars bumida sa paglipat ng bagong koponan. Iyan pa ang mga balitang ating tututukan dito sa Alisto Lasaliano. Psst! Huy! Oo, ikaw. Takot ka, no? Hindi ito yung Spotify ad. Pero sigurado akong nakakatakot din ang mga patuloy na lumalaganap ng mga sakit, katulad ng ubo, sipon, lagnat at pneumonia. Kaya naman manatiling nakasuot ang face mask sa tuwing lalabas ng bahay o di kaya'y pupunta sa isang mataong lugar. Huwag kalilimutang magbaon din ng extra para sa iyo, sa iyong kasama o sa iyong katabi. Tandaan, huwag pasisiguro, huwag lang matakot sa multo, kundi mas higit na katakutan ang malubhang ubo. Ingat! Nagbabalik ang Alisto Lasaliano. Death toll sa pambobomba sa Gaza patuloy na tumataas. Balitang hatid ni Miko Delica. Patuloy na tumataas ang death rate mula sa agresyon ng Israel at Hamas matapos tanggihan ng Israeli Prime Minister na si Benjamin Netanyahu ang panawagan para sa sovereignty ng Palestine. Ito ay matapos ang usapan kasama ng US President na si Joe Biden tungkol sa magiging kalagayan ng Gaza sa mga darating na panahon. Sa loob ng isang araw, mahigit 165 katao na ang namatay sa musisang pag-atake ng Israel dahil sa gunfires, airstrikes at tank shelling sa lungsod ng Khan Yunis sa Gaza.
Ayon sa Israeli Army, kanilang napapalibutan na ang buong lungsod ng Khan Yunis kung saan matatagpuan ang bayan ng Hamas Gaza chief na si Yahya Sinwar na inuugma sa posibleng mastermind ng pag-atake noong ika-7 ng Oktubre ng nakaraang taon. Ako si Nico Delica, balik sa iyo, Fiona. PVL top stars bumida sa paglipat ng bagong kupunan. Iyan ang balitang hatid ni Margo Laurier. Sa nalalapit na season ng PVL, iba't ibang kulay at kwento ang dala ng mga kupunan matapos ang off-season. Tinanggap ng Creamline si Bea De Leon at Denden Lazaro Revilla mula sa Chocomucho, ngunit nagpaalam din si Zed Domingo na lumipat sa Kakari. Nagpapalakas ang Chocomucho sa pag-angkin kila Mean Mendres at ang pagbabalik ni Royce Tubino habang nagtagumpay ang Flying Titan sa pagkuha kay Mars Alba matapos ang pagbawakas ng F2 Logistics. Sa PLDT, si Majoy Baron ay maglalaro bilang middle blocker habang si Kim Fajardo naman ang kanilang bagong setter. Sa kabilang banda, nagtagumpay ang Signal sa pagkuha kina Don Macandili Katindig at Joe Fernandez. Si Myla Pablo ay muling nagbabalik sa Petrogas kasama ang mga middle blockers na sina Ethan Arce at Joy Dacoron. Ang NXLED ang kumuha kay Ivy Lacsina at ang Farm Fresh ay nagdagdag muli ng miyembro na si Elaine Casilag, Chini Arroyo at Julina De La Cruz. Hindi rin magpapatalo ang Cherry Tigo sa kanilang bagong pambato na sina Ara Galang at Abe Maraño na tutulong upang makuha ang kampyonato. Sa pangkalahatan, ating tutukan ngayong Pebrero ang kapanapanabik na labanan ng mga kupunan. Ako si Margo Laurier para sa Alisto Lasaliano. At yan ang mga balita ang aming hatid ngayong araw. Upang manatiling alerto, umaraw o bumagyo, antabayanan ang mga nagbabagang balita sa aming Facebook, Twitter, Instagram at YouTube account. Nagdadalumat ng katotohanan at kahusayan, muli ako si Fiona Catalan, ang inyong lingkod mula sa tahanan ng Agarang Serbisyo. Ito ang Alisto Lasaliano.